Hi guys, welcome back to my channel. So it's another night here in Kyoto. So yung kakatapos na natin mag-explore dito sa Kiyomizu-dera Temple, no? Ayan. So galing tayo doon, tapos nag-chill-chill lang ako, nagpahinga. Ang sarap din palang maglakad-lakad dito sa Kiyomizu-dera. Tignan nyo, oh. Diba? Lumalaban din yung mga streets, no? Very Kyoto. So today meron tayong mga i-explore na iba pang places. So maglalakad-lakad tayo ng konti dito sa Kiyomizu-dera Temple. And then pupunta tayo sa Tatami, Kyoto Tatami Starbucks. So yung Starbucks na medyo Japanese style yung kanyang design, no? And then after that, meron tayong pupuntahan na iba pang mga shrine and parks. Hala, baka hindi na bukas yun. Maruyama Park. And then, pupunta tayo sa Gion. So, lahat ng ito is walking distance lang from each other. Kasi based sa aking, nung naggagawa ako ng itinerary, chinek ko sila sa Google kung gaano lang kalalayo. Walking distance lang. So, ang Tatami Starbucks from dito sa Kiyomizu-dera is just 5-minute walk. So, we are gonna walk. Actually, dito ako tinuturo ng mapa. Pero pwede mag-walk lang tayo saglit sa Kiyomizu-dera. Nako-curious lang ako anong meron dyan. Ha? Maglakad lang tayo. Ay, kaso hanggang alas 8. Ang Kiyomizu-dera guys hanggang alas 6 lang, no? Tapos ang Starbucks hanggang alas 8 lang. Ngayon is alas 6 na. So, may 2 hours pa naman tayo bago makapag-Starbucks. Gusto ko lang talaga makita ko anong meron dito. Ayan, so basically yung mga nasarhan na sa Kiyomizu-dera, tapos ayaw pa nilang umuwi ng bahay, tambay-tambay muna sila dito. Ay, mochi, strawberry mochi, oh. Favorite natin yan. Pero mga tindahan dito ng takoyaki ba yan? Ah, hindi. Para mga barbecue. Yan. Kakain-kain. Di ba ang saya lang? Saya lang ang kanilang pasyal day. Dito, ano pa bang meron dito? Ah, okay. Pag pumunta tayo doon, medyo lalayo na tayo sa Starbucks, no? Kasi pababa na yun doon. Sige, kahit hanggang dito lang muna tayo. Balik na lang tayo sa Mother Days. Ayan guys. Also dito yung ganyan na yung orange na, fresh orange na gagawa ka ng juice from the fresh orange. Ang pangit na pagkakasabi ko, but ganon. Kung nagigets nyo, may mga orange tapos may fresh juice na lalabas pag bumili ka. Tara guys, lakad na tayo papuntang Tatami Starbucks. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-overnight kayo sa Kyoto. Binubudol ko na naman kayo para ma-experience nyo yung maglakad ng ganito na hindi kayo nagmamadali. Kasi pag uuwi pa kayo ng Osaka, minsan kasi parang wala anong oras na ba? Diba parang ganun? Parang nagmamadali kayo na umuwi. Imbis na parang ma-enjoy nyo lang maglakad-lakad dito. Ganyan. Feel mo lang yung mga ganyan. Diba? Hindi ka ba aligaga na masarhan ng train kasi nandito ka lang sa Kyoto, no? Bus ka lang. Medyo lumalamig na, ha? Yan, diba? Tapos kain ka sa mga, parang ang sarap noon. Look at that, no? It's giving masarap. Ayun gan guys, so parang nakikita ko na ang Kyoto Tower, no? Ayan na yung tower sa gitna. Parang yan yung Kyoto Tower. Hala, ang lamig. Ayun guys, gumagabi na, so lumalamig na naman. At yung damit ko again, manipis na naman. Pero I'm not complaining because I decided I chose this. Chose na lang. Yeah. I chose this. Pwede ka naman mag-jacket na makapal kahit nagamit mo na, suotin ko ulit. Pero mas pinili ko maging aesthetic. So, deserve. Charot. Deserve mo yung lamig. Ayun guys, ang ganda ng dadaanan from Kiyomizu-dera papuntang Tatami Starbucks, no? Parang siya, stairs, tas pababa, syempre stairs tapos ang ganda ng paligid ba, oh, no? Ito yung sinasabi ko na parang ang Kyoto meron siyang ginigive na ibang energy. Ay, ang bait ni nanay, no? Tinutulungan niya. Merong Japanese, tas nakikita niyang nahihirapan si ate magdala ng anak niya, tas nag-o-offer siya ng help. Pero nagre-refuse si ate, pero yung matandang Japanese, pinipilit niya talagang tumulong, no? Hala, siya yung nagbuhat, tignan niyo. Ayun, ayun yung naka-black sa gitna. Binuhat niya yung anak nung
Grabe nang makabaitan yun, no? Kahit matanda na siya, siya pa yung nagbuhat. Ayun guys. Ito yung sinasabi kong kalma. Kalmang binibigay ng Kyoto. Tignan mo naman, di ba? Tignan mo naman. Maglalakad ka sa ganito, sinang hindi may in love dyan, di ba? Oh my God, ang ganda. Di ba? Diba, sinong hindi may in love sa ganyang katahimikan? Ayun. Kaya dati, nung nilakad namin to, napagod kami dati kasi kasama ko yung mga content creators. Nilakad din namin to mga 1 hour yata kami naglakad. Kasi si Nana, sabi niya maglakad lang tayo, malapit lang. Pero hindi siya malapit kasi nilakad namin from Gion yata, papuntang hotel namin. Isang layo, isang oras. But din na-enjoy ko. Sa totoo lang na-enjoy ko yung ginawa namin. Nakakapagod pero na-enjoy ko kasi nga yung vibe ng Kyoto ganito. Tapos ngayon pa na mag-isa ako. Mas na-enjoy ko kasi nga, di ba may pagka-introvert talaga ako. Hindi lang halata kasi bida-bida ako sa video. Pero in real life, nagugustuhan ko yung mga ganito. Yung tahimik lang. Tapos, minsan pa nagmo-music lang ako. Pag hindi ako nag-vlog, nagmo-music lang ako. Tapos, naglalakad-lakad ako dito. Parang feeling ko, nasa bida ako sa pelikula na parang, di ba? Ang sarap ng parang bida ka sa pelikula, naglalakad ka kunyari. Ayan guys, meron silang mga paninda na mga fried chicken. Parang ang sarap. Kaso mag-Starbucks kasi tayo. Baka kasi masarahan na tayo sa Starbucks. So, ituloy muna natin yung lakad. May ganda talaga dito. Ang Kyoto parang okay siya sa solo trip. Okay din naman sa family. Pero parang mas okay siya sa mag-jowa. Tignan mo no. Parang ang romantic habang naglalakad ka dito. Tapos may ka-holding hands ka. Tayo ang ka-holding hands lang natin yung microphone. But thank you for staying. Na kahit anong mga nangyayari sa buhay, you're still there. Like in all of our trips. Like, minsan nga nakaka-develop na ako ng feelings for you. Sana masuklian mo kung ano yung kaya kong ibigay sa'yo. Hindi mo lang alam na sa bawat trips na mag-isa ako at dumidikit ka sa katawan ko dito. Yung puso ko, gumagana. Tsari. Ate, gutom lang to. Nasaan na ba yung Starbucks na yan? Oh my gosh. Sobrang ganda. Wait lang, sobrang ganda naman, guys. What? Guys, grabe na. Sobrang ganda ng Kyoto talaga. Iba talaga yung charm na meron siya. Wait lang, mag-selfie lang tayo dito para meron naman tayong... Wala kasi tayong picture eh. Selfie na lang. Click thumbnail. No? Maganda bang thumbnail yan? Cute, no? Ang ganda talaga. Ito talaga yung vibe na gusto ko. Okay guys, lakad-lakad lang tayo. Ay. Di ba, pag maglalakad ka kasi dito, parang mas, mas ramdam mo yung Japan vibe. Yung parang old Japan, no? Ganda. Ayan, may mga local cafes lang dyan. Pwede kayo mag-try. Pero gusto ko lang mapunta yung Starbucks kasi parang plinano ko yun dati. Diba dati na gano'n na ako? Nag-Kyoto na ako dati. Yung Starbucks na yun, nasa itinerary ko nung pinakauna kong Japan. Pero ang sama talaga ng pakiramdam ko. Hindi ko na pina-follow yung mga itinerary ko. Umuwi na lang ako agad kasi nga ang sama ng pakiramdam ko. So ngayon na we're feeling better, i-push na natin yan. Nasaan na ba? Parang dapat nandito na siya. Oh my gosh, don't tell me sarado na siya. Lumagpas ako? No? Okay. Guys, nalagpasan ko yung Starbucks kasi wala ka makikitang malaking sign ng Starbucks. Ganyan kasi itsura niya. Ito diba? Tapos ayun lang pala Ayun lang yung Starbucks na makikita mo. Medyo hindi pa siya colored, parang black and white. So hindi siya masyadong pansinin, no. Pero ayan, ganyan yung itsura niya. Di ba ma-cute? Parang lumang bahay, tapos hindi siya usual na Starbucks. Tara guys, pasok tayo. Finally, mapupuntahan ko na siya.
Papasok lang ba ako? Ayan. Ay. Ayan, guys. So, mag-check tayo ng mga pwede nating kainin. So, yun, meron silang, bali, 580 yen itong cake. Siguro mga 240 pesos, ganun. Cinnamon bun, matcha, meron din silang mga sandwiches. Ano kayang ma-offer nila? What can you recommend? Recommend. This one? Okay, this one. Okay. And how about the pastry? What can you recommend? Mag-trust na lang tayo kay ate. Green tea daw na. Green tea? Okay, one. Huh? Alright, stay here. Thank you. Guys, meron ditong area for sugar. If gusto nyo ng extra sugar. And straw. But I think matamis na tong sa akin. So, no need. Then, ito tayo sa second floor. Tama ba? Sa second floor ba? Ayan guys, meron silang area dito na pwede kayong pumunta pero bawal ang sapatos, no? So, hubarin nyo yung shoes. Meron naman silang mga normal chairs lang. Gusto ko sana doon, kaso parang wala akong kasama. Na-overpower ako ng mga may kasama. Ayan, dito, normal chair. Okay guys, meron na bakante. Let's go. Let's go there. Bakante ba to? I think we have to stay here now. Ayan, bakante, tara go. Okay guys, nandito na tayo sa Starbucks Tatami, no? Try na natin yung kanilang na-recommend lang to ni ate, no? Yung parang matcha ba to? Matcha donut. Ayan. Matcha ba to? Wow. Wow. So, nababalot siya ng matcha. Tapos sa loob, meron pang cream. Tapos yung color ng bread, actually green din. Not too sweet. Hindi ka masyadong nalalasahan yung flavor ng matcha. I'm not sure kung dahil sinisipon ako. May konting sipon na kasi ako. So, baka ganon. But ang nalalasahan ko lang, not too sweet. And parang perfect blend lang ng cream and itong top. Tapos, medyo malamig yung donut pero hindi siya matigas. Surprisingly, nag-expect ako na medyo matigas siya na pero I like it. Siguro I'm gonna give this mga 8.5. Let's try naman the na-recommend din ni ate. Strawberry frap. Medyo nagdadalawang isip ako kasi ang lamig na. Tapos ang na-recommend niya pa sa akin is malamig. But I think this is their signature or bestseller nila. Ano yung cream? Cream ba yan or custard? History. Ang saya lang ng feeling ng nakaupo ka dito. Ramdam mo na kakaibang Starbucks siya. Ang dami ng strawberry, ha? Okay. Sweet. Again, not too sweet again. Compared sa frap natin sa Philippines, diba? Sa strawberry frap din kasi ako sa Starbucks minsan sa Pilipinas. Very sweet ang atake. This is not too sweet. The strawberry naman is yung strawberry is sweet and sour. So parang yung kanyang yung frap itself wala masyadong sweetness. Ang sweetness nang nagagaling sa strawberry. Sweet and sour yung strawberry. So dahil parang masyado ng sweet and sour yung flavor ng strawberry, yung mismong frap hindi na nila masyadong tinamisan. Siguro to balance it out. Yeah. Maybe I'll give this mga 8.5 as well. Sige, 8.6 na lang para magkaiba sila. Guys, may nabasa ako dito sa gilid. Ito palang establishment is old Japanese house or traditional Japanese house na over 100 years old na. Wow. Yan, ganyan siya. Parang nga siyang bahay, no? Parang old
Japanese house nga siya. Guys, kakatapos lang natin mag-Starbucks. Tapos paglabas mo, ganito na siya, no? Grabe naman, no? Grabe yung katahimikan. Ganyan yung cute to, guys. Ito yung vibe na gusto ko na. Sabi ko kaya gusto ko mag-overnight. Or hindi overnight. 2 nights ako dito sa Kyoto. Kasi gusto ko talaga ulit ma-experience ito, di ba? Ang tahimik, kalma talaga, peace. Yun yung mararamdaman. Kaya I encourage you na magstay at least overnight kung hindi nyo kaya ng sobrang tagal para ma-experience nyo yung ganito. Kasi feeling ko, maganda yung Kyoto sa umaga, no? Pero pag gabi, iba yung vibe na binibigay niya. No? Ang sarap lang maglakad-lakad dito. Diba? Chill lang. Okay, time to say goodbye dito sa may Tatami Starbucks. Ayoko pa talagang umalis, na-enjoy ko pa kaso magagabi na baka hindi na natin mapuntahan yung iba. So sige, punta muna tayo sa Yasaka Shrine. Yun yung next natin sa list. So yun guys, for example, diba dito naglalakad ako tapos parang tahimik lang, walang tao. Pero kahit ganito katahimik sa Japan, parang hindi ako nakakaramdam na nakakatakot, gano'n, no? May certain vibe ang Japan na hindi mo mararamdaman na unsafe. Ay, kung ano-ano sinasabi ko, hindi pala ako nakikita. May certain vibe ang Japan na parang hindi mo ma-feel na hindi safe, ganun. Kahit maglakad ako dito ng madaling araw, tapos walang tao, may vibe talaga siya na you feel safe. No? Sana dumating din yung... Ay, wait lang, may mga sasakyan. Sana, di ba? Sana. Malayo naman natin, di ba? One day, parang dumating din sa point yung Pilipinas na gano'n. Para maglalakad ka ng madaling araw. Tapos parang kahit walang tao, hindi ka natatakot. Ayan guys, mga 5 to 10 minutes lang na walk from Starbucks Tatami. Ito na yung Yasaka Shrine. So, dati daw itong Yasaka Shrine, ang pangalan niya is Gion Shrine. So, parang religious temple ng Japan. Shinto temple. Tapos, sinerch ko, ano ba yung Shinto? So, Shinto pala is a Japanese religion dating from early 18th century and incorporating the worship of ancestors. Wina-worship doon nila yung mga ancestors and nature spirits and the belief in sacred power in both animate and inanimate things. Hala, di ko alam yung animate and inanimate things. But yeah, but basically parang ayun nga, wina-worship nila yung ancestors or yung mga natural spirits. And surprisingly open pa rin siya ha, kahit 7:52 na. Ayan, bukas pa rin yung shrine at maraming tao ha. In fairness naman sa kanya. Ayan guys, yun yung kanyang gate. Tara, pasok tayo sa loob. Yung super lamig na ngayon. Ito yung pinakamalamig so far, nag 7 na siya. Ayan o, 7 degrees Celsius. Yung kamay ko medyo nagaan. Alam mo yung kapag winter, yung kamay mo parang nagnanumb na siya, hindi ka na masyadong nararamdaman. But that's fine, ginusto mo yan, huwag ka magreklamo dahil it was your choice. Ay cutie, actually dami mga gusto kong picturean pero wala pa ako nakukuha magandang picture today. As I said, this shrine is Okay. Ayan, nakikinig ako, may tour guide dito sa likod ko. So this shrine daw is dedicated to a lot of deities. Deities yung narinig ko. Ano yung deities? Wait lang ha guys. Alam nyo ba yung deities? Ako hindi ko alam. Huwag kayo magpanggap. Hindi nyo alam yung meaning ng deities. Deities, a god or goddess of ancient Greece. Okay, divine status, quality or nature. The creator and supreme being. Okay, mga deity. So parang yun yung mga gods or goddesses sa Greece, no? Sila ba yung mga Poseidon? Mga Zeus? Sila ba yung mga deities? Hindi ko rin alam. Pero ayun nga, itong shrine na to is dedicated. Siguro kumbaga, kung sa mga Christian Catholic, si Jesus, si Lord, yung God natin, no? Tapos sa kanila, sa Shinto, yung mga deities. Yan.
Tapos guys, ang daming nagtutour ngayong gabi. Di ba may tour guide na tayo nakita dito sa area na yan? Ayan. May another tour na naman sa area nito. At gabi sila nagtutour talaga, no? Siguro parang panggabi talaga yata itong mga puntahan na to. Ako talaga kasi late lang yung schedule ko kaya gabi ako nandito. Pero baka nga mas maganda siya sa gabi kasi may mga pailaw na yung lanterns nila, oh, no? Oh. Ay, and cute guys. May mga ano pa. Autumn leaves. Tara, baba naman tayo doon. Ayan. Ay, cute. Cute see. Ang dami pa rin tao, no? Kahit gabi, no? Marami pa rin papasok. Or maybe this shrine is ano talaga, panggabi talaga siya, no? Possibly. Malaki yung possibility na panggabi yung shrine na to. Night shift. Charis. Ah, ito yung main gate. Kung galing sa Starbucks tatami, doon ako sa likod pumasok. Parang ito yung main gate. Labas na tayo. Kasi parang naka 1 hour din ako dito guys. Actually nakatambay pa ako kanina doon. Parang minsan kasi for example mag-vlog ako tapos ang dami kong chinichika. So minsan nagpo-pause ako ng walang camera para ma-feel ko rin naman yung moment na parang ganun lang. Imot-imot ka lang doon. Ay, ano ba to? Ayan, parang city na dyan. Paglabas ng shrine. Ooh, okay. So, ito na yung Gion, I think. Kasi kanina nung nag-bus ako, dito nag-stop yung bus. Ayan, naalala ko yung area na yan. Diyan nag-stop nung nakasulat Gion. So, maybe nasa Gion na tayo. So, ang ganda ng mga pinuntahan natin ngayon kasi walang entrance lahat, no? Quezadera. Ay, Starbucks. Wala lang entrance pero bumili tayo. Itong shrine, Yasaka Shrine, wala ring entrance. So, wala tayong ginastos sa mga activities. Ang puhunan natin, lakad. Lakad lang talaga. Pero hindi rin naman super lalayo, no? Mga 10 minutes, ganun 5 minutes. So, ang next natin is, actually may isa pa akong park na hindi pa napupuntahan sa itinerary. May nakasulat akong park eh. Maruyama Park. Wait lang. Search ko lang yung Maruyama Park. So yun guys, ito yung Maruyama Park. Katabi lang siya ng Yasaka Shrine. Ayun yung Yasaka Shrine na dyan ako galing eh. Tapos, ayan siya. Pero, gabi na tsaka parang walang tao. Andito nakita ko sa internet, mas maganda siya during cherry blossoms. Kasi tignan mo, wala na rin mga leaves. Siguro if pupunta kayo during Sakura season, ayan, maganda dito sa park na to. Or kung pupunta kayo ng mas maaga. Ngayon kasi, ano na yun, walang tao. Silip lang tayo ng saglit. Ayan, feeling ko, wala na kasing ano eh. Feeling ko, ayan no, maraming cherry blossom dyan. Kapag pupunta kayo ng Sakura season. Ay, may nakatambay dun si kuya oh. Nag-i-emote si kuya dyan ah. Ayan, ayan lang naman siya. Ayan. Meron pang papunta doon pero hindi ko na-explore guys kasi feeling ko ayun nga wala namang masyado makikitang mga cherry blossoms. Kayo na lang pag napaaga kayo. Ayan, katabi lang siya ng Yasaka Shrine. So for our last stop tonight, we are going to Gion. Tara. Yun yung dati nakapag-Gion na ako kasama yung mga friends ko nga dati. So balikan lang natin ulit ang Gion and then i-feel natin yung kanyang ginigive na ano kalmang vibe. Guys, bigla ko lang naalala sa Osaka Castle, di ba nagpunta tayo sa museum pero bawal mag-video. Mga ganito yung nandun sa museum. Para mga armor, siguro nila nagamit nila nung war, ganun. Ayan, mga ganyan. Sarans. Ayan, yun yung nakita ko sa Osaka Castle. Lakad-lakad lang tayo dito sa Gion. Hinahanap ko yung parang spot na sikat sa mga photos dito sa Gion. Gion or Gion? Gion ako ng Gion, tapos Gion pala, no? Kasi letter G eh. So, Gion. Ayan. Cute ano din siya, cute neighborhood. Hinahanap ko lang yung spot na sikat. Sabi mga 7-minute daw na walk from here. Ay, 6 na lang go. So, ganyan lang yung trip natin tonight na lakad lang tayo ng lakad.
Dati nung nagsisimula pa lang ako mag-travel, yung medyo bagets-bagets pa ako. Gusto ko yung parang may time, tinatiman ko yung pagpunta ko sa lugar dapat dito, may time, para mapupuntahan ko siya. Or siguro kasi mas marami pa akong energy dati than ngayon. Pero ngayon ayoko tinatiman na yung itinerary ko. Parang maglalagay lang ako ng mga gusto kong gawin for the day. Tapos usually nire-research ko na kung walking distance sila from one another para mapaplan ko na yung ruta ko. And then, ayun, ginagawa ko lang siyang guide. Pero hindi ko masyadong pinipressure yung sarili ko. Kasi before, parang ang nangyayari, okay, tapos na tayo dito next. Tapos na tayo next. Parang, I was just doing it for the sake of mapuntahan lang siya. No? Parang for the sake of makapag-picture ka lang, mapuntahan lang siya, okay, bucket list, check. Pero hindi ko talaga deeply na i-immerse yung sarili ko. Wow, doon sa lugar, doon sa culture, alam mo yun, nasa place. Kaya ngayon na parang ganito lang, lakad-lakad lang ako, naliligaw-ligaw ako, pero wala akong pakialam kung maligaw ako, edi go lang. Kagaya ngayon, naliligaw na yata ako. But, yeah, go lang. Basta meron akong itinerary as guide, pero hindi ko masyadong pinipressure yung sarili ko kasi mas nai-enjoy ko yung hindi ako. Kasi kaya ka nga nagbabakasyon para ma-relax, di ba? Pero the more na pinipressure mo siya, pagod na pagod ka, tapos at the end of the day, anong na-achieve natin? Napuntahan natin lahat. Okay, ganun lang, no? Pero pag ito parang, okay, saya pala maglakad-lakad dito sa Kyoto, no? Or sign of aging lang to. Ang dami kong mga excuses. Sabihin mo na lang, nagkakaedad ka na. So, tinatamad ka na kapag yung malalayo. And di ba may mga local lang na ay, ang cute dito guys. Pwede ba makapag-selfie man lang? Ay, against the light naman. Ganon na lang. Tapos, i-screenshot ko na lang ito. Tapos ilalagay ko dito. I-edit ko na lang no kasi madilim kasi pag sa kabila eh. Ganyan. Tapos yung background ko. Ayan. Ayan, meron na namang nagtutour dito guys. Buti pa sila may budget, may nag-explain sa kanila. Ay, gusto ko Gusto makinig sa tour guide. Sabi niya na, if you want good relationship, if you want a girlfriend, if you want a boyfriend, may gagawin ka daw doon. Medyo naging ako. Gusto ko yung mga patrivia yung tour guide nila. Actually kasi hindi ko na alam kung nasan ako. Basta sa Gion district lang naman ako, no? Gion area, ganyan. Pumasok lang ako, tapos ayan. Kung anik-anik lang yung nakikita ko dito. Hinahanap ko yung famous na spot. Yung parang may temple na maganda na Eskinita. Hindi ko naman mahanap. Saan na tayo? Meron dito tanungin kaya natin siya kunyari. Excuse me, do you know kung saan itong Eskinita na to? Ay, natakot siya sa akin. Mukha ba akong multo? Grabehan. Magtatanong lang naman kung nakita mo yung Eskinita. Kuya! Natatawa siya. Asa na? Tara, balik na tayo. Ayan, lakad tayo. Saan kaya yung Eskinita na yun? Anyway, maganda naman yung nilalakaran natin. So, bakit ini-stress natin yung sarili natin? So guys, nag-research ako ng Gion Corner. Tapos, nandito ako. Pero wala naman dito yung hinahanap ko. Pag Gion lang kasi, walang lumalabas na Gion. So, kailangan ko malaman ano bang tawag sa street na yon. So, nilagay ko Gion Street. Tapos, ito yung lumabas, Gion Corner. But it's not what I'm looking for. Hinahanap ko yung parang sikat na spot dito sa Gion, sa Kyoto, na parang street. Tapos, may temple dyan sa parang kanto, di ba? Yung parang Instagrammable spot. Hindi ko siya mahanap. My sense of direction is, again, doing its usual job na hindi gumagana ang aking sense of direction for today's video. Sige, dito na nga lang tayo. Maraming naglalakad dito. Ano na lang natin? Let's just follow the crowd. Ayan, may mga naglalakad dito. Follow na lang natin sila, guys. Ano kaya dito, guys? Ayan, may mga nagsisilabasan kasi. Ito ba yung hinahanap ko? Oh, maybe this. Wait lang, parang ito. Hindi ba ito yung street na yun? Ayan guys, ang ganda rin ng area na to. Hala, parang feeling ko ito na. Ayan o. If gusto nyo makatry ng mga local, authentic restaurant, no? Ang saya mag-dine sa mga ganyan.
Ayun, may mga geisha. Geisha ba yun si ate? Or outfit niya lang? Hindi pala. Dito pala sa Gion, naalala ko, medyo famous yung mga geisha. Di ba yung geisha yung parang mga naka-makeup sila ganun. I think ang geisha sila yung mga aliw. Tawag ba yung term ko? Mga aliw. Mga entertainer. No? Sila yung nag-entertain dati sa mga sinaunang panahon. Ang ina-entertain ba nila yung mga mayayaman? Parang ganun yata. Pag hindi tayo sure, please comment down below. Ay, gusto ko rin yung area na to. Ay, ayan guys. Sakto may geisha. Di ba kakasabi ko lang. Ayan, may geisha. Ganun yung geisha guys. Yung parang super white yung face nila. Ganun. So up until now, may mga geisha performances pa rin ba dito? Nakatry na ba kayo guys ng mga ganun? Kasi naka-costume si ate. Ayan o. Ay, ang ganda sa area na to. Ito na yata yung totoong Gion. Ito yung hinahanap kong area. Ayan. Diba? Daming restaurants. Feeling ko kapag mas umaga pa, mas lively pa to. 9:30 PM na kasi. So yung iba mga sarado na yata. Oh. Ay, bukas pa ba yata? So guys, hindi ko pa rin talaga nahanap yung gusto kong street. But on the silver lining side, ang dami nating nalakaran na hindi ko pa napupuntahan before, no? So sa kakahanap natin sa gusto natin, marami tayong nakilala along the way. Na malay mo, hindi ka pala meant talaga doon sa gusto mo. Ang meant talaga sa'yo is yung mga tao na binigay na ni Lord sa'yo along the way. Pero dahil masyado kang nakafocus doon sa gusto mo, na-overlook mo. And that is our silver lining for today. Huwag na nating hanapin yung hindi naman nagpapakita. Hindi ko makita yung gusto kong street. But then, I appreciate naman kung gaano kaganda yung mga nadaanan natin dito sa Gion. No? Hi! Hi, where are you from? Japan? Hi! Cutie si kuya, actually. Parang cutie yung isa, kaya gusto ko sanang mag-initiate pa ng conversation, but balik tayo sa silver lining. Kaya tayo, nasa na nga ba tayo? So, huwag na nating hanapin, guys. Anyway, napuntahan ko na naman siya dati kasama ng mga creator friends ko nga, no? Yung nagna-navigate kasi ng mapa namin dati si Maki Santos. Shoutout Maki, no? So, hindi kami nawawala kasi Maki is our human map. Pero pag ako lang, hindi ko siya nahanap pag mag-isa lang ako. Ang lakas mag-solo travel, madalas naman maligaw. Nakakainis. Anyway, ano na? Susuko na ba tayo or what? Sige, maglalakad-lakad pa ako ng konti pag wala pa. We should learn when to stop, di ba? Hindi dapat agad-agad nag-i-stop. Pag may mga pagsubok lang, I quit. Dapat laban pa rin, pero know when to stop. Guys, ito yung gusto kong hanapin. Ayan. Yung spot na yan. Pero Gion Corner kasi siya dito. Oh. Lumalabas siya sa under category of Gion Corner. E di nagpunta na tayo dun, di ba? Pero wala naman. Guys, may nabasa ko na may mga ganun nun. No photography on private roads. So may mga little eskinita dito na mga private areas. Bawal ha. Merong fine na up to, let me read. Fine na up to 10,000 yen. No? So medyo malaki. Okay sa mga ganito, like yung commercialized. But yung mga private alleys like this, medyo may, hindi naman sa lahat, no? Pero may mga ganun pala dito sa may Gion, no? So, bear that in mind na lang. Baka biglang magandahan kayo sa eskinita and then bigla kayo mag-picture-picture. May mga eskinita na parang private pala, no? So, may fine na 10,000 or magkano yun? 4,000 pesos, ganun. Medyo mahal din, di ba? So, tignan nyo na lang yung mga signs. So guys, may nakita kong ramen shop dito lang sa may Gion. It's called Kamakura. Sige nga, try nga natin to. Ano yun? 1882. Siguro mga 700 pesos, no? 800, parang mga ganun.
Ito 1.5 lang oh. So mga 600 siguro yan. Ito 1.4. Tara try natin. Kasi sobrang lamig din. Nag-ano na yung ano ko. Parang gusto ko ng... Ay, 23. Magsasara sila ng 23. Ng 11 p.m. Okay. Magti-10 pa lang. Go. Guys, dito ako sa medyo loob kasi maraming tao dun sa may labas. Dito sa loob wala masyado. And, ganun ulit. Ganito naman na order sa Japan, no? Laging may ganitong tablet. Dito ka na mag-order. English. Ano bang difference nitong 1.5 tsaka yun? Ah, beer. Hindi, ayoko mag-beer. Sige, dito lang tayo sa soft drink. So, dito lang tayo 1.5 to 1.4. Sige, sa 1.5 na lang tayo para baka mas marami. Large. Ayun, pwede mong lagyan ng large. Pero, hindi na ako magla-large guys. Okay na ako sa as is. Are you sure to continue? Yes. Order. Order. Hala, wait lang. Bakit naging 1.7? Hindi ko gets, pero sige. Anong nangyari? Okay, order has been sent. Ah, gets. With tax pala yung 1.7. Paano magiging without tax? Diba? Anong gagawin para without tax? Maglalagay ng passport. Charot. Ah, okay. 1.5 without tax. So, lagi yatang may tax talaga yung babayaran mo. So, ito talaga siya yung maliit. 1.720. Guys, nalula naman ako. Tignan mo. Ito yung kamay ko, diba? Hindi ko man lang maano ng dalawang... Ang laki naman ng serving. Para ng kawali. Ang laki. Hindi na... Diba hindi ako nagpindot ng large? Ito lang yung regular nila eh. Ang laki ng serving. Ang bango. Let's go. Tara, eat na tayo guys. Let's eat. Sakto kasi yung lamig. Ang laki. Let's go. Cheers. Cheers. Okay, try natin sa baw. Or hinahalo yata muna. Halo. Okay. Panalo. Malidamdam naman pero di ba ang ramen minsan matagal mo talaga siyang yung parang lumabas yung mga flavor, matagal mo siyang parang binababad ba yung tamang term or niluluto. Parang feeling ko iba yung sa Ichiran kasi parang ang tagal talaga nilang binabad na sobrang lumabas yung flavor. Ito flavorful naman pero mas nakukulangan lang ako ng konti. Masarap. Hindi masarap, pero nakukulangan ako ng konti. Kasi kino-compare ko siya sa Ichiran. Let's try their noodle. Okay. Noodle is parang I think normal noodle. Wala akong nakikita na very special. But okay ako sa ganitong noodle. Let's try their meat. Wow, I like the meat. Gusto ko yung pagkakaluto. Medyo makapal pa, in fairness. I like the meat. Thank you. Gyoza. Try the meat plus the noodle. I'd give this a solid 8 out of 10 for me. Try their gyoza. May mga sausawan naman dito. Ay, dito lagi na. Gyoza. Let's go. Ay, ang init. Meron mga veggies sa loob at may konting meat. Hindi ko masyadong malasahan yung meat. I think it's more of the veggies, no? Try again.
Yeah, maraming veggies and may meat na. I think I'll give this mga 8.32. Sige, dagdagan na lang natin to kasi masarap yung meat there. Maybe let's give this 8.37. So yun guys, uwi na muna ako. Parang hindi ko na kinakain lamig. Mas lumalamig na talaga siya. 6 na. Palamig ng palamig yan. 6. Ay, hindi niya kita. Ito. Ang nasa bilog. 6 degrees Celsius. At, nilalamig na talaga ako. So, magbabus lang ulit ako. Same bus number na sinakyan ko kanina. Tapos, didiretso na yun doon sa may Umiya. Shijo Umiya Station na malapit sa hotel. Dito lang ang sakayan sa Gion. Depende kung mag-google na lang kayo kung saan yung malapit na sakayan kasi marami namang stops doon, no? So dito lang ako sasakay. And then update ko na lang kayo pag nakarating na ako sa hotel kasi nilalamig na talaga ako. Hey guys, I'm back na here at the hostel. Actually, naglakad-lakad pa ako. Like, pagkarating ko dito, nag-jacket ako na makapal kasi lamig na ako kanina. So nag-jacket ako na makapal tapos naglakad-lakad pa ako dito. Trip ko kasi pag nag-stay ako sa isang hotel, nilalakad ko talaga yung vicinity. Like siguro mga 5 kilometers dito, 5 kilometers. Di naman. Pero parang, naglakad pa ako ng mga almost 1 hour pa. Kasi gusto ko pa lumagpas ng 20,000 steps. So naka 26,000. Sabi yung relo ko. Nakaganan ako. And then, nang uwi ako dito, dumaan ako sa convenience store. So bumili rin ako ng mga, ayan, mag-vitamin C tayo guys kasi nilamig ako ng sobra today. Feeling ko magkakaubo or magkakasipon ako. Tapos bumili ako ng fruit jelly. And then, ito yung isda. Isda na merong custard. And then ito naman, ham and cheese. So sa Lawson ako ngayon bumili kasi katabi lang dito lang. Katabi lang talaga ng Happy yung Lawson. And then, parang gusto ko magkape. Gusto nyo kuha tayo ng kape sa baba. Kasi libre yung kape dito. Kuha lang ako gawa tayo ng kape sa baba. And then, kakain na ako dito. Kasi may mga, magta-transfer pa ako ng mga files actually. For my editor. Tapos, i-check ko lang yung gagawin ko bukas. Kasi meron tayong gagawin bukas dito sa Kyoto na first time ko gagawin. So, magre-research lang din ako ng konti kung paano makapunta doon and stuff like that. Kasi hindi pa ako nakapunta doon. Tara, kuha muna tayo ng kape para medyo magising tayo ng konti. Yan guys, meron lang kapehan dito eh. Tara, magkape nga tayo. Actually, may mga din pala dito. Candies. Kuha tayo dito ng kape. Ilang nahiharapan ako. Pwedeng ilagay ko siya dito. Yan guys. Tignan niyo lang ako dyan ha. Just watch me whip. Don't use. So, ano lang, hot water lang. Magpaturo ako kung paano. Excuse me, how can I use this? The water. Yan, paturo tayo kay kuya kasi medyo cutie. Charot. Can I use this? Need coffee or Espresso? espresso? Okay, thank you so much. Actually guys, nagpara-paraan lang naman ako kasi di ba medyo may tsura. Kunyari hindi natin alam gamitin pero hindi seryoso na dadalawang isip ko kasi may nakasulat kasi na don't use. So, yung sabi niya don't use pero pwede naman palang gamitin. Ayan. So parang flirting 101. Kapag may mga bagay na ganito, kunyari magpanggap ka na hindi mo alam tapos magpaturo ka sa kanila para makalapit. The joke. Ayun na yun. If you're not into coffee, meron din naman silang mga tea dito. At may mga tea. Meron brown rice tea, green tea. And then meron, do not eat. So ano to, display? Ayan, may mga display lang yata. Hindi ko alam kung bakit do not eat. Baka nag-expire na. So ayaw na lang nilang mag-risk. Ito na guys, yung ating coffee. Lagyan lang natin ng ano. And meron naman ditong milk, creamer, milk, and sugar. And guys, isa pa sa mga problema ko is ang bilis mag-dry na mukha ko. Kapag malamig, tignan nyo, oh. Nagda-dry talaga yung mukha ko. Try ko nga mag-lotion kasi nakakalimutan ko mag-lotion sa mga nakaraang araw. Itong lotion ko, Dr. G. Nabili ko sa Korea. Ang clingy ko sa inyo ngayon, no? Sinasama ko pa kayo kahit sa, after vlog na. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng kwarto.
di ba in the past days dito sa Osaka, lagi tayong naka-capsule. Di naman ako pwede mag-vlog sa capsule kasi syempre, wala naman akong private space dun. Ngayon na meron tayong private space, sinusulit ko na, sinasama ko na kayo pati sa mga ganap ko after vlog. Actually guys, every vlog ko talaga, nag-ano pa ako lagi. Di ba for example, i-end ko na yung vlog ko. Usually, naglalakad-lakad pa ako niyan. Hindi pa ako natatapos niyan. Kasi syempre, kailangan ko rin ng me time, di ba? Minsan kasi gusto ko lang maglakad-lakad nang hindi ako nagsasalita. Gusto ko lang maglakad nang hindi ako nagsasalita, tapos naka-music lang ako. Tapos, yan, ganun yung ginagawa ko. Nilalakad ko yung paligid ng naka-music. Tapos, ang sarap kasi malamig, di ba? Tapos, lakad-lakad ako. Minsan nga, may mga nakakasalubong pa akong Pilipino. Hi! Yung mga nakakasalubong akong Pilipino. Pero hindi ko na vlog kasi parang ano na siya, me time ko na. Me time. Tapos parang naka-earphone na lang ako. Parang, ay, mga Pilipino pa ako nakakasalubong. Sorry, hindi ko na kayo nasasama sa vlog. Tapos today pa, ang dami kong chika. Ba't parang naging chika. Parang naging chika, minute tong vlog. Tapos ngayon, di ba, naglalakad-lakad ako dyan. Tapos biglang naiiyak ako. Ang arte, di ba? Biglang naiiyak ako kasi ang lamig ng panahon. Tapos parang tuwang-tuwa ako na nakakapaglakad ako. Tapos biglang naiiyak ako kasi sabi ko, grabe yung shift ng life ko. Kasi alam mo, last year talaga, di ba, nasa corporate world pa ako. Sobrang torn, parang feeling ko wala talagang direction yung life ko na dati. Di ba, nag-TikTok pa nga ako na nagsimba pa ako dun sa may Baguio Cathedral. Tapos parang naiiyak ako kay Lord na parang, Lord, ano ba yung path na gusto mong ibigay sa akin? Kasi parang feeling ko hindi ako happy dun sa mga ginagawa ko. Pero wala akong choice. Hindi ko pa afford noon last year. Hindi ko pa afford na i-follow yung passion ko. Tapos parang ngayon na nagagawa ko na yung mga ganito, naiiyak na lang ako na parang ang bait mo, Lord. Ba't gano'n? Parang ang bait ni Lord sa akin. Gano'n. So kanina, buti na lang dito sa Japan, medyo hindi naman masyado nangingialam yung mga tao sa'yo, no? So naglalakad ako, tumutulo-tulo yung luha ko. Tapos kunyari na lang sa lamig ng panahon. Kasi malamig din naman talaga, so may chance na parang tumulo-tulo yung luha mo, di ba? Minsan nagkakaganyan ako kasi sobrang lamig. So iniisip ko na lang, siguro iisipin lang nila na parang nilalamig lang yung mata ko, kaya may nagtitiri-tiri ako. Pero sa totoo lang, naiyak talaga ako. Tapos nakikinig pa ako ng mga music. Minsan nakikinig ako ng mga music na senti or mga music na mga praise, mga worship songs, ganun. So I hope na kayo guys, kung ano mo yung stage ng life nyo ngayon, I hope na you continue to pray, no? Ipagdasal nyo kung ano ba yung mga gusto nyong gawin sa buhay, and you also take action, no? Aside sa pagpe-pray, syempre dapat you also need to take action kung ano yung mga gusto mo sa life. Kung for example, hindi ka happy sa direction ng buhay mo ngayon, kasi last year talaga sobrang ang gulo talaga ng utak ko last year, na parang ano bang gusto kong gawin sa buhay ko. Tapos parang tinatanong ko lagi si Lord, ano bang gusto mo? Parang hindi talaga ako masaya. Tapos ngayon na parang feeling ko sinuportahan ako ni Lord, tapos sinuportahan niyo ako, parang deserve ko ba? Deserve ko ba lahat? Parang maraming salamat lang talaga. Ayun lang naman. Tapos kakain na ba tayo? Ate, parang naging ano na to. Parang naging ano nung klaseng vlog na to. Parang nagtutour lang tayo kanina. Ayan, mag-cheers tayo. Mag-ingat-ingat din kayo sa mga katawan nyo. Kasi baka vitamin C, no? I learned the hard way, di ba, last year. Ang dami kong sakit-sakit pag nagta-travel kasi ang hina ng resistensya ko. Kaya ngayon talaga, inuunahan ko na. For example, ngayon, nagba-vitamin C na ako pag may nararamdaman ako na konting ngayon, Vita Lemon. Inaaraw-araw ko na yan. Pero magba-vitamin C na ako. Kahapon nakalimutan ko mag-vitamin C. Pero mag-vitamin C na ako. Kasi hindi talaga giving yung panahon ngayon. Grabe yung lamig. Tas yung suot ko, di ba, parang nipis. Feeling ko hihina na naman yung resistensya ko. Kaya unahan na natin siya bago pa ano. Ayun lang naman guys. Siguro mag-ano muna ako, ha. Mag-ayos muna ako ng mga files ko, and then magre-research lang ako ng konti sa pupuntahan natin bukas kasi hindi pa ako masyado nakapag-research actually. So para magkaroon lang tayo ng idea na. So maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa
Kyoto. Ako, paulit-ulit ko sinasabi na kung pwede guys, try nyo magstay ng kahit 2 nights, no? 2 nights sa Kyoto para mas ma-feel nyo talaga yung lugar. Kasi ang sarap na maglakad ng gabi, especially dun sa may Gion, no? Dun sa may Starbucks. Isa yun sa favorite spot ko, yung sa may Starbucks from Kiyomizu-dera. Tapos kahit dito lang, dito sa may hop-in area, lakad-lakad lang ako. Dun ang bili-bili ng mga sa convenience store, ganun. So, yeah. I think isa pa rin ang Kyoto sa mga favorite na lugar ko sa Japan. Dahil nga sa kalma, binibigyan niya talaga ako ng peace. Peace and tranquility. Charing. Ayun lang guys. Maraming salamat. Dami na naman. Minsan napapadami ako ng chika. Nag-over, over chika. So, sorry na guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin today. And I'll see you again ulit on the next one. Bye-bye!